Habang humahalakak si Richard Villanueva sa gitna ng marangyang piging, isang basurero ang itinulak sa labas ng mansyon. Ang basurang gaya mo ay hindi nararapat sa lupang tinatapakan ko, sigaw ni Richard. Hindi niya alam, ang lalaking hinamak niya ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang yaman. Isang pilak na krus ang kumislap sa putikan. Magsisimula na ang pagbawi sa dangal, hindi sa dahas, kundi sa katotohanang dudurog sa isang imperyo. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito ng kasakiman? Ang basurang gaya mo ay hindi nararapat sa lupang tinatapakan ko. Huwag mong dungisan ang pangalang Villanueva ng marurumi mong kamay. Ang boses ni Richard Villanueva ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng marangyang bulwagan. Malamig, puno ng pagkamuhi at walang bahid ng awa. Sa harap ng mga nagniningning na bisita, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang pisikal na sampal. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Zane ang isang tray ng mamahaling champagne. Ang kanyang mga daliri, na puno ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mabibigat na paninda sa Quiapo, ay nanginginig sa bigat ng kahihiyan. Nakayuko siya, pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Kaya lamang siya narito sa mansyong ito, suot ang isang lumang barong na hiram lamang, ay dahil sa pag-ibig. Si Aling Rosa, ang babaeng itinuring niyang ina sa gitna ng hirap, ay nag-aagaw buhay sa isang masikip na silid sa Maynila. Kailangan niya ng pera para sa operasyon nito. Nilunok ni Zane ang lahat ng kanyang dangal, nagmakaawang makapagtrabaho bilang karagdagang server sa piging ng mga Villanueva. Sa pag-asang baka sa isang sulok ng mansyong ito, ay makatagpo siya ng kahit kaunting habag. Ngunit ang habag ay tila isang marangyang bagay na hindi kayang ibigay ni Richard. Nang itulak ni Richard ang tray, tumalsik ang mga kristal na baso sa sahig. Walang narinig na ingay ng pagkabasag, kundi ang malakas na tibok ng puso ni Zane na tila sumasabay sa bawat piraso ng bubog na nagkalat sa makintab na marmol. Kasabay ng kanyang pagkadapa upang pulutin ang mga baso, lumabas mula sa loob ng kanyang kamiseta ang isang lumang pilak na krus. Ito ay nakasabit sa isang kupas na itim na tali, isang kakarampot na alaala ng kanyang nakaraan na kailanman ay hindi niya hiniwalayan. Magnanakaw! Sigaw ni Richard na ang muka ay biglang namutla nang makita ang krus. Saan mo nakuha yan? God, ang hampas lupang ito ay ninakawan ang pamilya ko. Naramdaman ni Zane ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo. Hindi siya makahinga, hindi siya makapagsalita. Ang pilak na krus na iyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay may pinagmulan, na siya ay minahal. Ngunit na yon, sa kamay ng lalaking ito na may kaparehong hugis ng ilong at kulay ng mata gaya niya, ang kanyang huling pag-asa ay ginawang sandata laban sa kanya. Pinanood ni Zane ang kanyang sariling mga kamay habang pilit itong pinipigilan ng mga security guard. Ang bawat kurot ng kuko ng mga ito sa kanyang balat ay hindi kasakit ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Richard. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang portrait ng isang magandang babae na nakasabit sa dingding, si Diana Villanueva. Ang mga mata sa painting ay tila lumuluha habang pinagmamasdan ang kanyang paghihirap. Wala siyang lakas na lumaban. Ang bawat hibla ng kanyang pagkataw ay tila unti-unting nadudurog, nagiging abo sa gitna ng karangyaan ng pamilyang dapat ay kanya rin. Ang mansyong ito na puno ng liwanag ay tila naging isang madilim na hukay na lalamon sa kanya ng buo. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon, naririnig pa rin ni Zane ang halakhak ni Richard sa malayo, isang tunog na puno ng tagumpay at kasamaan.
Huminto ang mundo ni Zane sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Ibinato siya sa basang kalsada kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pait. Nakahiga siya sa putikan, yakap ang kanyang sarili, habang ang bawat patak ng ulan ay humahapdi sa kanyang mga sugat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang isang katanungan na tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Bakit ang taong kamukha ko ang siya ring pumatay sa aking pagkatao? At bakit ang pilak na krus na dapat ay magliligtas sa akin, ang siya ngayong naging hatol ng aking kamatayan? Nanatili siyang nakahandusay dun, mag-isa at wasak, habang ang anino ng mansyon ay tila isang dambuhala na nagbabantay sa kanyang bawat hininga. Hindi patapos ang gabi, ngunit pakiramdam ni Zane ang kanyang buhay ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang bawat hakbang ni Zane pawiwi sa Quiapo ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang amoy ng basang kalsada, ang halo-halong samyo ng tuyo, usok, at napanis na pagkain ay tila sumasakal sa kanya. Bawat kanto ng hilay-hiler at dikit-dikit na mga barong-barong ay tila nagpapaalala sa kanya na dito siya kabilang. Sa dumi, sa ingay, at sa limot na bahagi ng Maynila. Hindi siya nararapat sa kislap ng chandelier o sa kinang ng mga kristal na baso ni Richard Villanueva. Nakarator siya sa kanilang munting tahanan, isang maliit na espasyo sa ilalim ng tulay na pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa loob, ang liwanag mula sa isang maliit na kandila ay sumasayaw sa dingding, nagbibigay ng buhay sa mukha ni Aling Rosa. Ang matanda ay nakahiga sa isang manipis na banig. Ang kanyang bawat paghinga ay may kasamang huni ng paghihirap. Tila isang sirang plaka na pilit na umaandar. Zane? Anak, ikaw na ba yan? Ang boses ni Aling Rosa ay mahina, parang isang bulong na dala ng hangin. Mabilis na pinunasan ni Zane ang kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang sarili, pilit na itinatago ang mga pasa sa kanyang braso at ang dumi sa kanyang hiram na barong. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng matanda. Opo, Nay, narito na ako. Pasensya na po at gabi na. Hinaplos ni Aling Rosa ang pisangi ni Zane. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga linyang guhit ng mahabang panahon ng pagtitinda ng kandila sa labas ng simbahan. Kumusta ang trabaho mo sa mansyon? Nakakuha ka ba ng pang-down payment para sa operasyon ko? Tila may bumara sa lalamunan ni Zane. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang lalaking may-ari ng mansyong iyon ay tinawag siyang magnanakaw at itinapon siya sa putikan. Ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Aling Rosa, ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Opo, Nay, medyo nagkaproblema lang sa accounting kaya bukas pa ibibigay. Huwag po kayong mag-alala, gagaling kayo. Pagsisinungaling ni Zane habang ang kanyang puso ay dinudurog ng sarili niyang mga salita. Kinuha ni Aling Rosa ang isang lumang suklay na may ilang nawawalang ngipin mula sa ilalim ng kanyang unan. Halika rito, Christoph. Hayaan mong suklayin ko ang buhok mo. Kahit anong dumi ng mundo, kailangang manatiling maayos ang aking prinsipe. Sa bawat haplos ng suklay sa kanyang buhok, naramdaman ni Zane ang isang uri ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng mga Villanueva. Ito ang kanyang kayamanan, ang init ng haplos ng isang inang hindi niya kadugo, ngunit nagbigay sa kanya ng buhay. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng nawawalang pilak na krus ay muling sumadiwa. Ang krus na kinuha ni Richard, ang tanging pruweba ng kanyang pagkatao. Nay! Mahinang tawag ni Zane habang nakasandal ang kanyang ulo sa tuhod ng matanda. Bakit niyo po ako pinangalan ng Christoph noong nahanap niyo ako sa tapat ng simbahan?
Tumitig si Aling Rosa sa malayo, tila bumabalik sa isang gabing puno ng apoy at ulan. 20 taon na ang nakalilipas. Dahil sa krus na iyon, anak, nakasulat sa likod nito ang panalang Christoph. At ang iyong mga mata, noong sanggol ka pa, ang iyong mga mata ay hindi mata ng isang pulubi. Mata iyon ng isang bata na may nakatadhana na dakilang landas. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa tumutulong bubong patungo sa isang plastik na timba. Ang tunog ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ni Aling Rosa. Walang pera, walang krus, at walang hustisya. Ang bawat segundo ay tila isang saksak sa dibdib ni Zane. Biglang nabulabog ang katahimikan ng kanilang eskinita. Ang ingay ng mga tumatakbong bata at ang tahol ng mga aso ay napalitan ng isang kakaibang tunog. Ang mahinhin ngunit makapanyarihang ugong ng isang makina ng sasakyan na hindi nararapat sa lugar na iyon. Sumilip si Zane sa siwang ng kanilang pinto. Sa dulo ng madilim at maputik na eskinita, isang mahaba at makinang na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang naglalagablab na mata na tumititig ng diretso sa kanilang barong-barong. Pumukas ang pinto ng sasakyan at isang bota na makintab ang tumapak sa maruming lupa ng Quiapo. Ang puso ni Zane ay muling kinabahan, isang uri ng kaba na nagsasabing ang gabi ng kanyang paghihirap ay nagsisimula pa lamang. Ang buhay ng isang tulad mo ay may presyo, Christoph. At ang presyong iyon ay kasya na sa loob ng sobrang ito. Kunin mo na ito at bago sumikat ang araw, siguraduhin mong wala ka na sa Maynila. Ang boses ni Attorney Valdez, ang kanang kamay ni Richard Villanueva, ay tila isang malansang amoy na humalo sa hangin ng Quiapo. Nakatayo siya sa gitna ng barong-barong ni Zane. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa maruming sahig na gawa sa pinagtagni-tagning plywood. Hawak niya ang isang makapal na sobrang kulay kape, ang simbolo ng kapangyarihang bumibili sa katahimikan ng mga api. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Zane ang isang baso ng maligamgam na tubig para sa kanyang nanay. Ang tubig ay bahagyang nayayanig sa kanyang kamay, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang mungkahi ng abogado ay isang lason na binalot sa asukal, isang pagkakataon para maipagamot si Aling Rosa, kapalit ng pagtalikod sa kanyang tunay na pagkatao at sa krus na kinuha ni Richard. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Ang boses ni Zane ay paos ngunit matatag. Ang kailangan ko ay ang pilak na krus na ninakaw ni Richard sa akin. Yan ay hindi sa inyo. Yan ay sa akin. Tumawa ng mapayat si Attorney Valdez, isang tunog na puno ng paghamak. Ninakaw? Isang basurero, pagbibintangan ng isang Villanueva ng pagnanakaw. Isipin mo ang sinasabi mo, bata. Ang pera sa loob ng sobrang ito ay sapat na para mabuhay ang matandang iyan ng mas matagal. Huwag kang maging bayani sa gitna ng gutom. Naramdaman ni Zane ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamao ay nagnangalit sa gilid ng kanyang katawan. Ang bawat kuko ay nabaon sa kanyang palad. Gusto niyang isampal sa abogado ang maruming pera nito. Ngunit ang bawat ubo ni Aling Rosa mula sa banig ay tila isang tali na humihila sa kanya pababa. Ang pagpili sa pagitan ng dangal at ng buhay ng taong nag-aruga sa kanya ay isang uri ng paghihirap na hindi kayang ilarawan ng salita. Umalis na kayo, bulong ni Zane, na ang bawat kataga ay puno ng pait. Sabihin mo kay Richard, hindi niya kayang bayaran ang katotohanan. Hindi sumagot si Attorney Valdez. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumabas siya ng pinto nang walang paalam,
Iniwan ang sobre sa ibabaw ng isang lumang silya. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng malalakas na yabag ng mga bota. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa mga mata ni Zane, sumisilaw at nananakot. Yan siya! Yan ang magnanakaw! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Pumasok ang 3 pulis. Kasunod si Attorney Valdez, na nayon ay may dala ng mapagkunwaring galit sa mukha. Officer, yan ang server na nagnakaw ng mamahaling relos at alahas sa mansyon kanina. At tingnan nyo, narito pa ang sobre ng perang tinangka niyang itago. Nanlaki ang mga mata ni Zane. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi totoo yan. Itinanim niyo ang perang yan. Zane, ano ang nangyayari? Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng takot. Pilit siyang bumabangon mula sa banig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang anak. Nay, huwag kayong gagalaw, sigaw ni Zane, ngunit huli na ang lahat. Isang pulis ang marahas na humablot sa kanyang braso. Pinipilit siyang padapain sa maruming sahig. Naramdaman ni Zane ang lamig ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang muka ay nadikit sa lupang amoy amag at luha. Sa kanyang paningin, nakita niya si Aling Rosa na bumagsak muli sa banig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang matanda ay humihingal, pilit na tinatawag ang pangalan ni Christoph hanggang sa mawalan ito ng malay. Nay! Nay! Ang sigaw ni Zane ay naging isang hikbi sa gitna ng kaguluhan. Habang kinakaladkad siya palabas ng kanilang barong-barong, ang huling nakita ni Zane ay ang ngiti ni Attorney Valdez sa dilim. Isang planadong patibong, isang selyadong kapalaran. Ang katarungan sa mundong ito ay tila isang bituin na napakalayo habang siya ay tinatapon sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno. Paano niya maililigtas ang kanyang ina kung siya mismo ay nakakulong sa rehas ng kasinungalingan? At hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanang nakasulat sa pilak na krus na ngayon ay nasa kamay na ng kanyang kaaway. Hindi ka lang basta pulubi na nahanap sa tapat ng simbahan, Christoph. Ikaw ang nawawalang buhay na pilit nilang ibinabaon sa limot dahil sa takot. Ang mga salitang iyon ni Elena ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na dibdib ni Zane. Sa loob ng madilim at masikip na selda, kung saan ang amoy ng kalawang, ihi at lumang semento ay tila nanunuot sa kanyang balat, ang tinig ng babae ay tila isang himig mula sa kabilang mundo. Si Elena, ang sekretarya ni Richard Villanueva, ay nakatayo sa labas ng mga rehas. Ang kanyang mamahaling damit ay tila isang malaking insulto sa madungis at sugatang anyo ni Zane na nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng profesionalismo, nayon ay kababakasan ng isang malalim na lungkot at pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging iniisip ni Zane ay si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na bakal. Ang bawat daliri ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng magawa. Habang siya ay nakakulong, ang matandang nagbigay sa kanya ng lahat ay maaaring nalalagutan na ng hininga sa kanilang barong-barong, mag-isa at walang katuwang. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Dahan-dahang dinudurog ang bawat pangarap na binuo niya sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ang boses ni Zane ay halos isang bulong. Paos mula sa pagsigaw ng kanyang kawalang sala. Kung alam mo ang totoo, bakit hinayaan mong mabulok ako rito? Bakit hinayaan mong saktan ng amo mo ang nanay ko? Yumuko si Elena. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Lumapit siya ng bahagya sa rehas at lumingon sa paligid upang matiyak na walang nakikinig na mga pulis.
Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na balot ng tinapay na mainit-init pa at isang bote ng tubig. Dahan-dahan niya itong ipinasok sa pagitan ng mga bakal. "Kainin mo ito, Christoph," sabi ni Elena nang may lambot sa kanyang tinig. "Kailangan mong maging malakas. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako dahil hindi ko na kayang sikmurain ang bawat gabi na nakikita ko ang iyong ama sa aking mga panaginip." Napatigil si Zane sa pag-abot sa tinapay. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. "Ang aking ama? Patay na siya. Sabi ni Richard na matay siya sa sunog, kasama ang aking ina." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Yan ang kwentong ipinakain ni Richard sa mundo. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa sa seldang ito. Ang iyong ama, si Roberto Villanueva, ay hindi namatay sa apoy. Siya ay buhay, Christoph. Ngunit siya ay nakakulong sa isang bilangguang walang rehas. Isang bilangguang gawa sa sarili niyang nawawalang alaala. Inilabas ni Elena ang isang lumang piraso ng diaryo. Kupas na at kulay kape na ang mga pahina. Ipinakita niya rito ang isang larawan ng isang lalaking kamukhang-kamukha ni Zane. May hawak na pilak na krus at nakangiti sa tabi ng isang magandang babae. Dinala siya ni Richard sa isang malayong lalawigan sa Laguna, patuloy ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinabihan siya ni Richard na namatay kayong dalawa ng iyong ina sa sunog. Dahil sa tindi ng shock, nawala ang katinuan ni Roberto. Ngayon, namumuhay siya bilang isang hamak na hardinero. Hindi alam ang kanyang tunay na pangalan. Hindi alam na may anak siyang naghihintay sa kanya. Naramdaman ni Zane ang pagpatak ng isang mainit na luha sa kanyang madungis na pisingi. Ang sakit ng pagkaulila na dinala niya sa loob ng 20 taon ay biglang napalitan ng isang matinding galit na may halong pag-asa. Ang kanyang ama ay buhay. Ang taong dapat ay nagprotekta sa kanya ay naroon lamang sa malayo, niloloko ng sarili nilang kadugo. "Tulungan mo akong makalabas dito," pagsusumamo ni Zane. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. "Huwag mong hayaang manalo si Richard. Kailangan kong makita ang tatay ko." Tumingin si Elena sa kanyang relo. Bakas ang pangamba sa kanyang muka. "Gagawin ko ang lahat, Christoph. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Hindi titigil si Richard hanggat hindi ka nawawala ng tuluyan. Bukas, ililipat ka sa ibang pasilidad. Iyon ang pagkakataon mo." Habang paalis si Elena, naiwan si Zane sa gitna ng katahimikan. Hawak niya ang mainit na tinapay, ang tanging kabutihang natanggap niya sa loob ng maraming taon. Tumingin siya sa maliit na bintana ng selda, kung saan ang isang kakarampot na sinag ng buwan ay tumatama sa kanyang mga kamay. Buhay ang kanyang ama. Ang katotohanan ito ay tila isang bagong hininga na nagbigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Ngunit kasabay ng pag-asang ito ay ang isang nakakatakot na kaisipan. Paano siya makikilala ng isang amang hindi na alam kung sino siya? At ano ang gagawin ni Richard kapag nalaman niyang ang sikretong itinago niya sa loob ng 2 dekada ay dahan-dahan ng nabubunyag? Tumayo si Zane sa gitna ng selda. Ang kanyang anino ay tila isang higante sa dingding. Hindi na siya ang basurero ng Quiapo. Siya si Christoph Villanueva at sisiguraduhin niyang ang bawat luha ni Aling Rosa at bawat pait ng kanyang nakaraan ay may kabayaran. Hindi aksidente ang apoy na lumamon sa iyong pagkabata, Christoph. Ang apoy na iyon ay may pangalan, at ang pangalang iyon ay kasakiman. Ang bulong na ito ni Elena ay tila isang paulit-ulit na hampas ng alon sa isipan ni Zane habang nakatitig siya sa kupas na larawan sa diaryo.
Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, ang mukha ng kanyang ina na si Diana ay tila nang umgusap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng ganda at pangarap. Mga matang ninakaw sa kanya ng isang gabing puno ng usok at sigaw. Sa mga sandaling iyon, ang Forbes Park, ang marangyang subdibisyon kung saan nakatira ang mga Villanueva, ay tila isang sumpa sa paningin ni Zane. Naalala niya ang bawat gabi sa Quiapo kung saan kailangan niyang pagtiisan ang tulo ng ulan sa kanyang higaan, habang ang kanyang tiyuhin na si Richard ay natutulog sa malambot na kama, suot ang mga damit na dapat ay sa kanyang ama. Ang bawat sentimo ng yaman ni Richard ay may bahid ng dugo at luha ng pamilyang kanyang winasak. Si Roberto ang paborito ng inyong lolo, patuloy ni Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pait habang inaalala ang nakaraan. Siya ang may busilak na puso, ang kaisa-isang tagapagmana na minahal ng lahat. Ngunit si Richard ay laging nasa anino. Ang inggit niya ay parang anay na dahan-dahang kumain sa kanyang pagkatao hanggang sa wala nang natira, kundi ang itim na balak. Naramdaman ni Zane ang paghigpit ng kanyang dibdib. Sa bawat salita ni Elena, nabubuo ang isang larawan ng kataksilan. Hindi lamang pera ang dinakaw ni Richard. Ninakaw niya ang bawat yakap na dapat ay naramdaman ni Zane mula sa kanyang ama, ang bawat aral na dapat ay itinuro sa kanya, at ang bawat pagkakataon na lumaking may dangal. Inilarawan ni Elena ang gabi ng trahedya. Habang naglalagab-labang mansyon, hindi tumawag mang saklolo si Richard. Nakatayo lamang siya sa dilim, pinapanood ang paglamon ng apoy sa buhay ng kanyang sariling kapatid. Ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas si Roberto ay dahil sa isang matandang katulong na inilabas siya sa bintana, ngunit ang matanda ay hindi na pinalad na makalabas pa. Ang iyong ina ay hindi pinalad, Christoph, pahayag ni Elena na may kasamang paghikbi. Ngunit bago siya mawala, ang huli niyang nasambit ay ang iyong pangalan. Ipinakatiwala kanya sa tadhana, sa pag-asang balang araw ay mahahanap mo ang iyong daan pabalik. Dahan-dahang hinaplos ni Zane ang mukha ng kanyang ina sa larawan. Isang munting butil ng luha ang pumatak sa papel. Tila isang handog para sa babaeng hindi niya kailanman nakilala. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Zane ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para kay Diana na namatay sa takot, at para kay Roberto na nabubuhay sa isang mundong walang kulay at walang alaala. Hindi ko kailangan ang kanilang mansyon. Ang boses ni Zane ay malamig at puno ng paninindigan. Hindi ko kailangan ang kanilang mga kumpanya. Ang gusto ko lang ay bawiin ang ama ko mula sa impyernong itinayo ni Richard. Tumayaw si Zane mula sa sulok ng selda. Ang kanyang anyo ay hindi na mukhang isang bilanggo. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa hinaharap na puno ng panganib. Alam niyang sa bawat oras na lumilipas, lalong lumalala ang kalagayan ni Aling Rosa sa Maynila at lalong nalulunod si Roberto sa Laguna. Elena, tawag ni Zane. Ang kanyang tinig ay tila isang utos. Ihanda mo ang lahat. Bukas, sa paglipat sa akin sa City Jail, gagawa ako ng paraan. Huwag kang magpapakita, manatili ka sa anino. Ako ang gagawa ng unang hakbang. Habang papalayo ang mga yabag ni Elena sa hallway ng presinto, naiwan si Zane na may hawak na isang plano at isang pangarap. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, si Richard Villanueva ay may hawak ding isang dokumento. Ang huling testamento ng kanilang lolo na pilit niyang binabago. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Alam ni Richard na buhay si Zane.
Alam niyang ang kaisa-isang banta sa kanyang kaharian ay narito na, humihinga at naghihintay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala nang matitirang abo, kahit pa ang pilat na krus na naguugnay sa kanila. Diyan ka nabubuhay sa dumi at diyan ka rin mamamatay sa dilim. Huwag mo nang pangaraping makakita pa ng sikat ng araw, Christoph. Ang boses ng pulis na nagbabantay sa kanya ay puno ng panunaya habang hinihigpitan ng pagkakaposas sa kanyang mga kamay. Maaga pa, ang langit sa labas ng presinto ay kulay abo pa lamang, tila nakikiramay sa madilim na tadhana ni Zane. Nararamdaman niya ang lamig ng bakal na bumaon sa kanyang balat. Isang paalala na siya ay isang bilanggo sa mata ng batas, kahit na ang tunay na kriminal ay nasa loob ng isang malambot na mansyon. Isinakay siya sa isang luma at kalawanging van para sa paglilipat sa city jail. Ang bawat pag-uga ng sasakyan ay tila isang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng van, ang init at amoy ng lumang leather ay nakakasuffocate. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, naroon ang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong rehas. Ang pangakong hahanapin niya ang kanyang ama. Habang pinabaybay ng van ang masikip at magulong kalsada ng Quiapo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang van ay dahan-dahang huminto sa gitna ng isang matinding trapiko. Sa labas, ang ingay ng mga tindera, ang sigaw ng mga konduktor ng jeep, at ang amoy ng usok ay tila mas matindi kaysa sa dati. Ano ba yan? Bakit ayaw gumalaw ng trapik? Reklamo ng driver habang paulit-ulit na pinapatunog ang busina na lumilika ng isang nakakarinding ingay sa gitna ng init. Sumilip si Zane sa maliit at may rehas na bintana ng van. Ang kanyang puso ay tila tumigil nang makita ang pamilyar na mga mukha. Ang mga tinderang kasama ni Aling Rosa sa tapat ng simbahan, ang mga lalaking nagtutulak ng kariton, at maging ang mga batang lansangan na dati niyang binabahagian ng pagkain. Lahat sila ay naroon. Sinasadya nilang harangan ang kalsada gamit ang kanilang mga paninda at katawan. Isang tahimik na pag-aalsa ng mga dukha para sa isa sa kanilang mga anak. Magnanakaw daw si Zane! Hindi kami naniniwala! Sigaw ng isang matandang lalaki na kilala sa pag-aayos ng mga payong. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagkabangga ang narinig mula sa likuran ng van. Isang kariton na puno ng mga bakanteng bote ang bumangga sa sasakyan. Dahilan para lumabas ang mga pulis upang tingnan ang nangyari. Iyon na ang pagkakataon ni Zane. Sa gitna ng pagkalito, napansin niya na ang isa sa mga pinto ng van ay hindi maayos na naisara dahil sa kalumaan. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ni Zane ang pinto gamit ang kanyang balikat. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay hindi niya inintindi. Tumalon siya palabas ng van, diretso sa madumi at maputik na kalsada ng Quiapo, na tila isang yakap ng isang inang naghihintay sa kanya. Zane! Dito! Isang maliit na tinig ang tumawag sa kanya. Isang batang lalaki, si Totoy, na madalas niyang tulungan sa pagbebenta ng dyaryo, ang humablot sa kanyang damit. Mabilis silang pumasok sa isang makitid na eskinita na tanging mga taong lumaki doon ang nakakaalam. Ang bawat liko ay puno ng amoy ng napanis na pagkain at kanal. Ngunit para kay Zane, yon ang amoy ng kalayaan. Sa isang madilim na sulok, kinuha ni Totoy ang isang lumang sombrero at isang malaking t-shirt na may mansa ng pintura. Isuot mo ito, Kuya Zane. Huwag kang titingin sa likod. Ang mga tao sa Quiapo, kami ang bahala sa kanila. Naramdaman ni Zane ang init sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng yaman ng mga Villanueva, walang kahit isa sa kanila ang magsasakripisyo ng ganito para sa kanya. Ang mga taong walang-wala ang siyang nagbigay sa kanya ng lahat
sa sandaling kailangan niya ito. Salamat, Totoy. Sabihin mo kay Aling Rosa, babalik ako. Bulong ni Zane habang isinusuot ang sombrero upang itago ang kanyang muka. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang lumang bus na paalis na patungo sa Laguna. Ang makina nito ay umuugong na parang isang malaking hayop na nagmamadali. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Zane sa huling baitang ng bus habang ito ay dahan-dahang umaandar palayo sa gulo ng Maynila. Habang nakaupo siya sa pinakalikod na bahagi ng bus, yakap ang kanyang sarili sa gitna ng panghinginig, pinanood ni Zane ang unti-unting pagliit ng simbahan ng Quiapo sa malayo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang ama. Ngunit bawat segundo rin ay isang panganib na baka sa susunod na kanto ay naghihintay na ang mga tauhan ni Richard. Nakalis na siya sa rehas ng bilangguan. Ngunit alam ni Zane na ang tunay na kulungan ay ang mga sikretong kailangan niyang tuklasin sa Laguna. At sa bawat lalaki sa bus na tumitingin sa kanyang direksyon, hindi niya mapigilang magtanong. Sino sa kanila ang kaibigan? At sino ang ipinadala ni Richard upang siguraduhin hindi na siya makakarating sa kanyang patutunguhan? Sino ka? May kailangan ka ba sa aking mga rosas? Pasensya ka na, hindi pa sila namumukadkad ng husto, tila nahihiya rin gaya ko. Ang boses na iyon ay mahina, parang isang tuyong dahon na nalaglag sa lupa. Ngunit para kay Zane, iyon ang pinakamalakas na dagundong na narinig niya sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa tapat ng isang kinakalawang na tarangkahan sa dulo ng isang liblib na bukirin sa Laguna. Ang hangin dito ay hindi amoy usok ng Quiapo. Amoy basa itong lupa, sariwang damo, at isang uri ng kalungkutan na tila matagal nang namumugad sa bawat sulok ng lugar. Sa harap niya, isang lalaking may maputing buhok at kuba na ang likod ang dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi. Ang kanyang suot na kamiseta ay marami ng tagpi. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ang nagpatigil sa mundo ni Zane. Iyon ang mga matang nakita niya sa kupas na diaryo. Iyon ang mga matang nakikita niya sa salamin gabi-gabi. Naramdaman ni Zane ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat luhang pinigilan niya sa loob ng 20 taon ay tila nagbabantang umagos ng sabay-sabay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang lalaking ito, ang kanyang tatay Roberto. Ngunit ang titig ni Roberto ay blanko. Walang bahid ng pagkilala. Para sa matanda, si Zane ay isa lamang estrangjero na naligaw sa kanyang munting halamanan ng limot. Naghahanap po ako ng trabaho. Ang boses ni Zane ay nanginginig. Pilit niyang nilunok ang pait na bumabara sa kanyang lalamunan. Kahit ano po. Kahit tagadilig lang ng inyong mga halaman. Numiti si Roberto. Isang matamis, ngunit malungkot na ngiti. Pinunasan niya ang kanyang maruming kamay sa kanyang pantalon at lumapit sa tarangkahan. Wala akong pambayad sa iyo, Irog. Ako mismo ay nakatira lamang dito dahil sa habag ng may-ari. Ngunit kung gusto mo na makakasama, sige, pumasok ka. Masyado nang tahimik ang mga bulaklak ko. Baka kailangan nila ng bagong boses na pakikinggan. Dahan-dahang binuksan ni Roberto ang tarangkahan. Ang tunay na katarungan para kay Zane ay hindi ang makitang nakakulong si Richard, kundi ang makitang muli ang kanyang ama na humihinga. Ngunit habang naglalakad siya sa tabi ni Roberto, naramdaman ni Zane ang isang uri ng hapdi na mas matindi pa sa latigo. Ang kanyang ama ay narito nga, ngunit ang kaluluwa nito ay tila dinala na ng hangin patungo sa isang lugar na hindi niya maabot. Bakit niyo po kinakausap ang mga rosas? Tanong ni Zane, habang pinagmamasdan si Roberto na maingat na hinahawakan ng isang murang yusbong. Dahil sila lang ang hindi nakakalimot, sagot ni Roberto nang hindi tumitingin sa kanya.
Ang tao mabilis makalimot. Minsan, nakakalimutan natin ang ating pangalan. Minsan, nakakalimutan natin na may naghihintay sa atin. Ngunit ang rosas, kapag dinilig mo ng pag-ibig, laging bumabalik ang bango nito. Yumuko si Zane upang itago ang kanyang mga mata. Sa bawat salita ni Roberto, tila may isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay biktima ng isang malupit na kasinungalingan, isang lalaking pinaniwalang wala na siyang dahilan para mabuhay. Kaya mas pinili na lamang na mawala sa sarili niyang isipan. Isang gintong sandali ang nabuo nang biglang pumita si Roberto ng isang maliit na bulaklak ng gumamela sa tabi ng daan. Iniabot niya ito kay Zane nang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Para sa'yo, batang kalsada, mukhang kailangan mo ng kulay sa iyong buhay. Nang magtampi ang kanilang mga balat sa pag-abot ng bulaklak, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Zane. Ang haplos ng kanyang ama ay magaspang ngunit puno ng init. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga ang Forbes Park, ang yaman ng mga Villanueva o ang panganib na dala ni Richard. Narito siya sa piling ng kanyang ama at yon ang simula ng kanyang paghilom. Ngunit ang katahimikan ng bukirin ay biglang nabasag. Mula sa malayo, ang tunog ng isang mabilis na sasakyang tumatakbo sa graba ay dahan-dahang lumalapit. Ang alikabok na nililikha nito ay tila isang babala ng panganib na hindi nagpapahinga. Napansin ni Zane ang isang itim na SUV na huminto sa tapat ng tarangkahan ng trangka. Hindi ito ang sasakyan ni Elena. Ang mga taong bumaba mula rito ay may mga tindig na hindi galing sa probinsya. Sila ay may mga matang tila naghahanap ng isang biktima na dapat tapusin. Sino-sino ang mga lalaking ito? At paano nalaman ni Richard ang tagong paraisong ito ni Roberto? Pinigilan ni Zane ang kanyang hininga habang dahan-dahang itinatago ang kanyang ama sa likod ng kanyang mga balikat. Ang laban ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, wala ng rehas na pipigil sa kanya upang protektahan ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Sino ang hinahanap ninyo? Wala rito ang taong tinutukoy ninyo, kaya mangguha na lang kayo ng ibang maliligaw. Ang tinig ni Zane ay matigas gaya ng kalyo sa kanyang mga kamay, habang nakaharap siya sa dalawang lalaking nakasuot ng itim na salamin sa tapat ng tarangkahan. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda sa anumang gulo. Ang kanyang puso ay parang tambol na bumibilis ang bawat tibok. Sa likuran niya, nananatiling nakayuko si Roberto, abala sa pagbubungkal ng lupa, tila walang malay sa panganib na dahan-dahang lumalapit sa kanilang munting paraiso. Tiningnan ng mga lalaki ang paligid. Ang kanilang mapunuring mga mata ay tila nagnanakaw ng bawat detalye ng trangka. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinghing katahimikan, dahan-dahan silang bumalik sa SUV at pinaharurot ang sasakyan paalis na nag-iwan ng isang makapal na ulap ng alikabok na dahan-dahang lumulutang sa hangin. Nakahinga ng malalim si Zane, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang mga tao ngayon ay mga buitre ni Richard, at ngayon ay alam na nila ang kanilang kinaroroonan. Lumipas ang mga araw at pinili ni Zane na manatili sa tabi ng kanyang ama bilang isang hamak na katulong sa bukid. Sa bawat pagsikat ng araw, magkasama silang nagdidilig ng mga halaman, nagbubungkal ng lupa at nakikinig sa huni ng mga ibon. Walang marangyang pagkain, walang malambot na kama, ngunit para kay Zane, ang bawat sandaling kasama si Roberto ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Isang gabi, habang ang buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa loob ng kanilang maliit na kubo, napansin ni Zane na nahihirapang makatulog si Roberto. Ang matanda ay tila binabangungot,
Ang kanyang mga kamay ay kumakawag sa hangin habang binibigkas ang mga salitang walang kahulugan. Lumapit si Zane at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Sa isang udyok ng damdamin, nagsimula siyang humuni ng isang himig. Ang kantang laging kinakanta sa kanya ni Aling Rosa noong siya ay bata pa sa Quiapo. Isang lumang kundiman tungkol sa isang bituin na laging nagbabantay sa dilim. Irog ko, wag nang lumuha. Ang buwan ay saksi sa ating pagsinta. Ang mahinang boses ni Zane ay humahalo sa ihip ng hangin sa labas. Biglang tumigil ang panghinginig ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at sa pagkakataong ito, wala ang kalituhan o ang kawalan ng malay. Tiningnan niya si Zane. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malayong alaala na matagal lang ibinaon ng panahon. Isang gintong sandali, ang namayani ng dahan-dahang itinaas ni Roberto ang kanyang kamay at hinawakan ang pisingi ni Zane. Ang haplos niya ay nanginginig, puno ng isang uri ng pamilyar na init na napaiyak kay Zane sa katahimikan. Ang boses mo, bakit tila narinig ko na ang awit na yan sa gitna ng apoy? Napatigil ang mundo ni Zane. Gusto niyang sumigaw ng, "Ako ito, tatay! Ako ang anak mo!" Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling bumagsak ang mga talukap ng mata ni Roberto at ang matanda ay muling bumalik sa mahimbing na tulog. Isang kakarampot na sulyap sa katotohanan. Ngunit sapat na para bigyan si Zane ng dahilan upang lumaban. Habang pinagmamasdan ng kanyang ama, hindi alam ni Zane na sa malayong Maynila, sa loob ng isang silid na puno ng alak at usok ng sigarilyo, si Richard Villanueva ay may hawak na telepono. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Siguraduhin ninyong hindi na sila makakaalis sa Laguna. Ang boses ni Richard ay puno ng lason, malamig, at walang bahid ng pagkatao. Ayoko ng saksi. Ayoko ng kalaban. Tapusin ninyo ang lahat, kahit magmitsa pa ito ng apoy sa buong lalawigan. Ang utos ay naibigay na. Ang hatol ay nakatakda na. Habang ang gabi ay nagiging mas malalim, ang panganib ay dahan-dahan ng kumakatok sa pintuan ni Zane at Roberto. Sino ang unang susuko? Ang isang amang nakalimutan na ang lahat o ang isang anak na handang ibigay ang lahat para sa isang yakap na matagal na niyang hinahanap? Hawakan mo ito, tatay. Damhin mo ang lamig ng pilak at alalahanin mo ang init ng mga bisig na dati ay yumayakap sa iyo. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng isang lampara sa loob ng kanilang maliit na kubo, dahan-dahang inilagay ni Zane ang pilak na krus sa nanginginig na palad ni Roberto. Ang krus na iyon ay may mga gasgas ng panahon, ngunit ang kinang nito ay tila isang maliit na sulo sa gitna ng kadiliman ng Laguna. Nang madampi ang bakal sa balat ni Roberto, tila may isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan, isang hapdi na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Pinagmasdan ni Roberto ang ukit sa likod ng krus. Ang pangalang Christoph ay nangingibabaw, dahan-dahang binabasa ng kanyang mga daliri na tila ito ay isang wikang matagal na niyang hindi nasasalita. Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Pinatitibok ang mga dahon ng niyog sa paligid na lumilika ng isang tunog na tila mga bulong mula sa nakaraan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Roberto. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Sa kanyang isipan, ang berdeng bukirin ng Laguna ay biglang napalitan ng kulay kahel at pula. Naramdaman niya ang matinding init, ang amoy ng nasusunog na kahoy, at ang nakabibinging tili ng isang babaeng mahal na mahal niya. Nakita niya ang mukha ni Diana na nababalot ng usok,
Pilit na iniabot ang isang sanggol sa gitna ng naglalagablab na apoy. Diana, ang apoy! Christoph! Ang sigaw ni Roberto ay puno ng pait. Isang tunog na nagmumula sa isang pusong matagal nang nagdurugo sa loob ng katahimikan. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga kulubot na pisingi, dahan-dahang pumapatak sa pilak na krus na hawak niya. Ang mga alaalang pilit na ibinaon ni Richard ay muling bumangon, tila mga patay na muling nabuhay upang humingi ng katarungan. Dahan-dahang itinaas ni Roberto ang kanyang paningin kay Zane. Wala na ang blangkong titig. Wala na ang kalituhan ng isang matandang nawawala. Sa halip, ang nakita ni Zane ay ang pagkilala ng isang ama sa kanyang nawawalang anak. Isang gintong sandali ang namayani ng haplusin ni Roberto ang mukha ni Zane. Ang kanyang mga kamay ay puno ng paninginig ng pag-ibig at pagsisisi. Christoph, anak ko, ikaw nga ba yan? Ang boses ni Roberto ay parang isang himala sa pandinig ni Zane. Opo, Tay, ako ito. Narito na po ako. Hikbi ni Zane, habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap sa Quiapo, ang bawat sampal ni Richard at ang bawat gabing malamig sa kalsada ay tila naglaho. Sapat na ang isang salitang anak upang punan ang bawat butas sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanilang pagsasama ay muling binalot ng pangamba. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng ilang mga sasakyang mabilis na tumatakbo sa masukal na daan patungo sa kanilang kubo. Ang mga ilaw ng mga ito ay tila mga mata ng dambuhala na naghahanap ng biktima sa dilim. Hindi lamang isa, kundi tatlong sasakyan ang dahan-dahang pumapalibot sa kanila. Tay, kailangan nating umalis. Narito na sila. Bulong ni Zane. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam niyang hindi titigil si Richard hanggat hindi sila nagiging abo. Gaya ng plano nito, 20 taon na ang nakalilipas. Narinig ni Zane ang marahas na pagbukas ng mga pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga bota sa labas ng kanilang kubo. Ang bawat hakbang ng mga ito ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing sandali. Hawak ni Zane ang isang lumang itak, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa kanyang ama. Handa na ba si Zane na ibuwis ang kanyang buhay para sa amang kapiling pa lamang niya? O muli pang lalamunin ng apoy ang pamilyang Villanueva? Sa utos ng isang tiyuhing ang puso ay mas itim pa sa uling. Sa dulo ng madilim na pasilyo ng kanilang kubo, nakita ni Zane ang anino ng unang lalaking papasok. Isang aninong may hawak na sandatang nakatutok sa kanila. Wala nang takasan, Christoph. Diyan na nagtatapos ang kwento mo at diyan na rin mabubulok ang mga lihim ng pamilya Villanueva. Ang boses na iyon na nagmumula sa dilim sa labas ng kubo ay kasing lamig ng semento sa presinto. Hindi ito boses ni Richard, kundi boses ng isang lalaking binayaran upang pumatay. Isang boses na walang kaluluwa. Sa loob ng maliit na silid, nararamdaman ni Zane ang init ng hininga ng kanyang ama sa kanyang balikat. Ang bawat tibok ng puso ni Roberto ay tila isang paalala kay Zane na meron siyang kailangang protektahan, kahit pa ang maging kabayaran nito ay ang sarili niyang buhay. Himigpit ang kapit ni Zane sa hawakan ng lumang itak. Ang kanyang mga kasukasuan ay namumute sa tindi ng tensyon. Ngunit sa kabila ng takot, may isang kakaibang kapayapaan na namamayani sa kanya. Nahanap na niya ang kanyang ama. Narinig na niya ang kanyang tunay na pangalan. Kung ito na ang huling gabi ng kanyang buhay, namamatay siyang hindi na isang basurero ng Quiapo, kundi bilang Christoph Villanueva. Huwag kang lalabas, anak, bulong ni Roberto.
Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng otoridad. Sa gitna ng panganib, ang pagiging ama ni Roberto ay muling nagliyab. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila. Ako ang dahilan kung bakit sila narito. Ikaw ang bukas, Christoph. Ako ang kahapon na dapat nang maglaho. Hindi, Tay, sagot ni Zane. Ang kanyang tinig ay matatag gaya ng lupang kanilang tinatapakan. Sabay nating haharapin ito. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Ang liwanag ng mga flashlight mula sa labas ay tila mga espada ng liwanag na sumusugat sa kadiliman ng silid. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga lalaking nasa labas, isang mabilis na pagbulusok ng isa pang sasakyan ang narinig mula sa kalsada. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa tuyong lupa ay nagpatahimik sa lahat. Isang puting sasakyan ang huminto ng pabigla sa gitna ng mga tauhan ni Richard. Bumukas ang pinto at lumabas si Alina. Kasunod ang isang babaeng nakasuot ng simpleng duster at may balabal sa balikat. Nay Rosa? Halos hindi makapaniwalang tawag ni Zane. Si Aling Rosa, na maputla pa rin, ngunit may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang lumakad sa gitna ng mga armadong lalaki. Ang kanyang pagiging ina ay tila isang balute na hindi kayang tabaan ng bala. Lumapit siya kay Zane at Roberto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa pisingi ni Zane. Anak, narito na kami, bulong ni Aling Rosa. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Itinas ni Elena ang isang maliit na digital recorder. Ang pulang ilaw nito ay kumakutitap sa dilim. Narinig na ng buong mundo ang pag-uusap ninyo ni Richard Villanueva. Ang bawat utos, ang bawat plano ng pagpatay, lahat ay naka-record at naka-broadcast na sa social media. Sa oras na may mangyari sa kanila, wala na kayong matataguan. Ang mga tauhan ni Richard ay nakatinginan. Ang kanilang katapusan ay tila dumarating na bago pa man sila makapagsimula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang isa sa mga lalaki, ang pinuno na tila mas tapat sa pera kaysa sa sariling buhay, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baril, nakatutok ng diretso sa dibdib ni Zane. Isang gintong sandali ang namayani nang biglang humarang si Roberto sa harap ng kanyang anak. Ang katawan ng ama ay tila naging isang pader ng pag-ibig, handang tanggapin ang anumang sakit para sa kaligtasan ng kanyang supling. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang bawat hininga ay naging isang dalangin. Iputok mo, ang hamon ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila kulog sa katahimikan ng laguna. Ngunit tandaan mo, ang dugong dadanak dito ay siyang maglulunod sa inyo at sa inyong amo hanggang sa kabilang buhay. Ang daliri ng lalaki ay dahan-dahang kumilos sa gatilyo. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay tila hindi na kayang pigilan ng anumang banta. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Zane ay ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang ama na nakadikit sa kanyang likuran. Tuluyan na bang matatapos ang muling pagkikita ng mag-ama sa isang malagim na trahedya? At hanggang saan ang kayang ibuwis ni Aling Rosa at Elena upang siguraduhin ang katarungan ay manaig sa gitna ng kadiliman? Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakabibinging tensyon, naghihintay sa isang tunog na magbabago sa tadhana ng lahat. Ang tagumpay ay para lamang sa mga marangal, at ang pamilya Villanueva ay mananatiling simbolo ng integridad at pag-asa sa bansang ito. Ang boses ni Richard Villanueva ay umalingaw-ngaw sa loob ng engrandeng ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling suit na kasingkinang ng kanyang pekeng niti. Sa harap ng dose-dose ng mga kamera at mga mamamahayag, nagpapanggap siyang isang bayani, isang pilantropo,
na nagluluksa pa rin daw sa pagkawala ng kanyang kapatid habang ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanilang kampanya. Sa mga sandaling iyon, ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang insulto sa bawat patak ng luha ni Zane. Habang si Richard ay naliligo sa liwanag ng mga spotlight, ang kanyang tunay na pamilya ay itinapon niya sa dilim ng limot. Ang bawat salita ng integridad na lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katotohanan. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang nabasag nang gumukas ang malaking pintuan sa dulo. Hindi ito ang tunog ng isang marahas na pagsabog, kundi ang mabigat at determinadong yabag ng dalawang lalaking hindi nararapat sa marangyang pagtitipon na iyon. Si Zane ay naglalakad ng may taasno. Suot pa rin ang kanyang lumang t-shirt na may mansa ng lupa mula sa laguna. Sa tabi niya, dahan-dahang naglalakad si Roberto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa liwanag ng pagkilala. Kasunod nila si Elena at Aling Rosa, na tila mga bantay ng katotohanan sa gitna ng isang kaharian ng kasinungalingan. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Ang sigaw ni Richard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Security! Ilabas ang mga imposter na yan. Huwag ninyong hayaang dungisan nila ang okasyong ito. Ngunit walang gumalaw na security. Sa halip, ang malaking screen sa likuran ni Richard ay biglang nagbago. Hindi na ang mga graph ng kita ng kumpanya ang nakita, kundi ang mukha ni Richard na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa Laguna. Ang kanyang boses na puno ng pot at utos ng pagpatay ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas pa kaysa sa kanyang talumpati kanina. Tapusin ninyo ang lahat. Ayoko ng saksi. Ayoko ng kalaban. Ang bawat kataga ay tila isang saksak sa dangal ni Richard sa harap ng publiko. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at pagkadismaya. Ang maskara ng pagiging santo ni Richard ay dahan-dahang natutunaw. Inilalantad ang isang halimaw na handang pumatay ng sariling dugo para sa pera. Richard, ang boses ni Roberto ay mahina, ngunit abot sa bawat sulok ng silid. Tumingin ka sa akin, kapatid ko. Hindi ako namatay sa apoy na itinayo mo. At ang anak ko, ang batang tinawag mong basura, siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang ito. Namutla si Richard. Ang kanyang mga tuhod ay tila hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Napahawak siya sa podium. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Roberto at kay Zane. Sa gitna ng kahihiyan, ang kanyang kasamaan ay muling nag-alab. Isang matandang baliw at isang pulubi mula sa Quiapo, halakak ni Richard, isang tunog na puno ng desperasyon at kabaliwan. May recording kayo, oo, pero wala kayong pruweba, wala kayong dugo. Ang basurang yan ay hindi isang Villanueva. Wala siyang karapatan sa yaman ko. Itinas ni Zane ang kanyang kamay, at sa pagitan ng kanyang mga daliri ay kuminang ang pilak na krus. Ang dugong dumadaloy sa akin ay hindi nagmula sa mansyong ito, Richard. Nagmula ito sa katapatan ng aking ama at sa pagmamahal ng aking ina. At ang krus na ito ang tatapos sa iyong kasinungalingan. Isang gintong sandali ang namayani ng humakbang si Zane papalapit sa entablado. Hindi siya natatakot sa yaman o kapangyarihan ni Richard. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa bawat taon na siya ay naghirap sa kalsada. Ngunit si Richard, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay may huling baraha pa palang itinatago. Mabilis niyang kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at itinaas ito ng may panginginig. Ang huling testamento ni tatay!
Binago niya ito bago siya mamatay. Lahat ay sa akin. Kahit buhay pa kayo, wala kayong makukuha kahit isang kusing. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Tila may isang lihim na ngayon lamang niya napagtanto. Ang tensyon sa ballroom ay muling umakyat sa sukdulan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang papel ba na hawak ni Richard? O ang dugong naguugnay sa mag-ama? Habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat segundo ng drama, ang tadhana ng pamilya Villanueva ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng katotohanan. Ang papel na ito ang batas. Kahit mag-ama pa kayo, wala kayong mapapala dahil ang yaman ng mga Villanueva ay nakasulat sa pangalan ko at sa akin lamang. Ang boses ni Richard ay tila isang basag na kampana, matinis at puno ng desperasyon, habang iwinawagayway niya ang dokumento sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang pawis ay bumabalot sa kanyang noo, kahit pa napakalamig ng aircon sa loob ng ballroom. Sa kanyang isipan, ang pirasong ito ng papel ang kanyang huling kuta, ang tanging bagay na magliligtas sa kanya mula sa pagkakasadlak sa putikan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyayabang, dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa gitna ng entablado. Wala sa kanyang muka ang takot, sa halip isang kalmado. Ngunit matalas na tingin ang ipinukol niya sa kanyang dating amo. Mula sa kanyang folder, inilabas niya ang isang asul na sobre na may selyo ng isang kilalang ospital. Ang papel na hawak mo, Richard, ay kasing peke ng iyong malasakit sa pamilya. Ang boses ni Elena ay matatag. Dahan-dahang hinihiwa ang katahimikan ng bulwagan. Habang abala ka sa paggawa ng pekeng testamento, abala rin ako sa paghahanap ng katotohanang hindi kayang baguhin ng kahit anong panulat. Narito ang resulta ng DNA test na isinagawa sa pagitan ni Roberto Villanueva at ng lalaking tinawag mong basura. Isang mabilis na pagpindot sa remote control ang ginawa ni Elena at ang malaking screen sa likuran ay nagpalit ng imahe. Isang opisyal na dokumento ang bumungad sa lahat, kung saan ang mga salitang 90% probability of paternity ay nagninining tila isang hatol mula sa langit. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat. Ang katotohanan ay hindi na isang bulong lamang. Ito ay isa ng malakas na sigaw na hindi kayang takpan ng anumang yaman. Naramdaman ni Richard ang biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalagas mula sa kanyang mga kamay, tila isang tuyong dahon na wala ng halaga. Tumingin siya sa paligid, ngunit sa halip na paghanga, ang nakita niya sa mga mata ng mga tao ay pagkamuhi, pandidiri, at awa. Dahan-dahang lumapit si Roberto sa kanyang kapatid. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang bigat ng 20 taon ng pagdurusa. Huminto siya sa tapat ni Richard at sa isang gintong sandali, hinawakan niya ang balikat ng kapatid. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagsisisi. Richard, ang dugo ay hindi tubig na basta-basta mo lang maitatapon. Ang boses ni Roberto ay puno ng pait. Pinatawad na kita noon pa man sa pagkuha mo ng aking alaala. Ngunit ang katarungan para sa aking asawa at sa aking anak ay hindi ko pwedeng ipagkait. Ang yaman ay lilipas, ngunit ang lamat ng iyong kataksilan ay mananatili sa iyong budi. Siningnan ni Zane ang kanyang ama at ang kanyang tiyuhin. Sa gitna ng tagumpay, hindi niya naramdaman ang kagustuhang manakit. Naramdaman niya ang isang uri ng paglaya mula sa galit na matagal nang kumakain sa kanya sa Quiapo. Ang tunay na pagkapanalo ay hindi ang makuha ang kumpanya,
kundi ang makitang nakatayo ang kanyang ama nang may dangal sa harap ng lahat. Ngunit si Richard, tila isang hayop na nasugatan at nakulong, ay biglang nagwala. Marahas niyang itinulak ang podium at sinubukang hablutin ang mga dokumentong hawak ni Elena. Ang tunog ng mga nagtumbahang gamit at ang kaguluhan sa entablado ay nagdulot ng panik sa mga bisita. Hindi! Akin ang lahat ng ito! Hindi ninyo pwedeng kunin ang kaharian ko! Sigaw ni Richard habang pilit na pinupunit ang mga kopya ng DNA test na abot kamay niya. Bago pa man siya makagawa ng mas malaking gulo, 2 security guard, mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ang dahan-dahang humawak sa kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, hindi sila sumusunod sa kanyang utos. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng pader habang pinipigilan ang pagwawala ng lalaking dati nilang kinatatakutan. Bitawan niyo ako, mga walang utang na loob! Ako ang nagpapakain sa inyo! Ang mga sigaw ni Richard ay naging mga hikbi na lamang habang dahan-dahan siyang inilalabas ng bulwagan. Naiwan si Zane sa gitna ng entablado, hawak ang pilak na krus. Pinanood niya ang pagbagsak ng kanyang tiyuhin, ang pagguho ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa dulo ng ballroom, nakita niya si Aling Rosa na nakangiti sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kaligayahan. Ngunit sa kabila ng katarungang nakamit, isang katanungan ang nananatili sa isipan ni Zane. Nayong alam na ng buong mundo ang kanyang tunay na pagkatao, sapat na ba ang yaman ng mga Villanueva upang punan ang bongzong naramdaman niyang hapo sa kanyang puso? O mayroon pang isang huling pagsubok na kailangan niyang harapin bago niya tuluyang mahanap ang tunay na kapayapaan sa piling ng kanyang ama? Ang gintong hawla ay nananatili pa ring hawla, anak. Kahit gaano kakinang ang mga rehas, hindi nito mapapalitan ang laya ng paghinga sa ilalim ng langit. Ang mga salitang ito ni Roberto ay tila isang malakas na hampas ng hangin na bumasag sa katahimikan ng malawak na master bedroom sa mansyon ng mga Villanueva. Nakaupo si Zane sa gilid ng isang higaang kasing lambot ng ulap. Suot ang isang mamahaling seda na pantulog. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang pakiramdam niya ay tila siya ay isang bilanggo. Ang amoy ng kwarto ay amoy mamahaling pabango at semento. Malayo sa amoy ng basang lupa at sariwang hangin sa laguna na dahan-dahang nagpahilom sa kanila. Pinadmasdan ni Zane ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang dumi ng Quiapo o ang putik ng bukid. Ngunit tila nawalan din ang mga ito ng buhay. Sa bawat sulok ng mansyong ito, nararamdaman niya ang anino ni Richard. Ang bawat gamit ay tila may kasamang kwento ng panlilinlang at kasakiman. Ang yaman na dati ay pinangarap niya para iligtas si Aling Rosa, ay narito na sa kanyang mga kamay. Ngunit bakit tila mas lalong bumigat ang kanyang dibdib? Tay, tawag ni Zane, habang pinagmamasdan ng kanyang ama na nakatayo sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa malayo kung saan hindi abot ng mga ilaw ng Makati. Masaya po ba kayo rito? Humarap si Roberto sa kanya. Ang kanyang muka ay masigla na, wala na ang bakas ng pagkabalisa. Ngunit may isang uri ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Christoph, ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa atin. Ang mansyong ito ay itinayo sa pangarap ng inyong lolo. Ngunit nilamon ito ng ingit ng iyong tiyuhin. Narito ang lahat, ngunit wala rito ang kapayapaang hinahanap ng aking puso. Isang gintong sandali ang namayani ng dahan-dahang tinanggal ni Zane ang kanyang suot na mamahaling relo at inilapag ito sa mesang gawa sa marmol. Tumayo siya at lumapit sa kanyang ama.
Sa isang udyok ng pagpapakumbaba at pagbabalik sa sarili, naupo si Zane sa sahig ng marangyang kwarto sa tabi ng bintana. "Tay, kain tayo?" Yaya ni Zane habang inilalabas ang isang maliit na supot ng plastik na may lalamang kanin at tuyo na binili niya ng palihim sa labas kanina. Nang makita ni Roberto ang simpleng pagkain, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naupo siya sa tabi ng kanyang anak sa sahig, sa gitna ng silid na puno ng ginto at kristal. Sa bawat subo nila ng kanin gamit ang kanilang mga kamay, tila bumalik sila sa maliit na kubo sa Laguna. Wala ang mga chef ng mansyon, wala ang mga katulong na laging nakabantay. Silang dalawa lang, isang ama at isang anak na mas pinili ang lasa ng katotohanan kaysa sa tamis ng kasinungalingan. "Ito ang tunay na buhay, Christoph," bulong ni Roberto habang ninanamnam ang alat ng tuyo. "Ang pagiging Villanueva ay hindi nasa pangalan o sa yaman. Narito iyon sa simpleng sandaling ito." Ngunit ang kanilang tahimik na pagsasama ay muling nagbago nang pumasok si Elena sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang lumang sobre na medyo lukot na. "Zane, may nakita ang mga tauhan natin sa lumang barong-barong nyo sa Quiapo," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isang sulat mula kay Aling Rosa. Mukhang isinulat niya ito bago siya dinala sa ospital, bago pa mangyari ang lahat. Nanginig ang mga daliri ni Zane habang binubuksan ang sobre. Ang sulat ay puno ng mga mansa ng luha at mga salitang isinulat sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kandila. "Aking Christoph," simula ng sulat ni Aling Rosa. "Kung binabasa mo ito, marahil ay nahanap mo na ang iyong tunay na tahanan. Huwag kang magpapakapi sa kinang ng ginto, anak. Ang puso mo ay galing sa kalsada ng Quiapo. Isang pusong matatag at puno ng malasakit. Ang yaman ay isang tool, hindi isang destinasyon. Gamitin mo ito para sa mga batang gaya mo na nawawala rin sa dilim. Huwag mong hahayaang maging gaya ka ni Richard. At tandaan mo, kahit saan ka man makarating, ikaw pa rin ang aking prinsipe ng Quiapo." Naramdaman ni Zane ang pagagos ng mga luha sa kanyang pismi. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang huling habilin, isang gabay para sa kanyang susunod na hakbang. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana. Ang tunog nito ay tila isang malambot na awit ng pamamaalam at bagong simula. Binitawan ni Zane ang sulat at tumingin kay Roberto. Ang desisyon ay malinaw na sa kanyang isipan. Hindi siya mananatili sa mansyong ito bilang isang puppet ng tradisyon. May mas malaking misyon ang naghihintay sa kanya. Isang paraan upang paghilumin ang sugat hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi ng bawat taong nadurog sa ilalim ng kapangyarihan. Ngunit ano ang gagawin ni Zane sa napakalaking yaman ng mga Villanueva? At paano niya haharapin ang huling banta ni Richard na, kahit nasa loob ng rehas, ay patuloy pa ring gumagawa ng paraan upang sirain ang kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Isang misteryosong tawag ang biglang dumating sa teleponyo ni Elena, isang balita mula sa kulungan na magpapabago muli sa takbo ng kanilang tadhana. Hindi na siya ang taong kinatatakutan niyo, Zane. Isang anino na lang siya ng kanyang sarili, nagmamakaawa para sa isang sandali ng inyong oras. Ang balitang ito ni Elena ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na gabi. Sa loob ng puti at malinis na kwarto ng ospital sa loob ng piitan, nakahiga si Richard Villanueva. Wala na ang makisig na tindig, wala na ang boses na naguutos ng kamatayan, at wala na ang mga matang puno ng mapanuring paningin. Ang lalaking nagpahirap kay Zane sa loob ng 2 dekada
ay isa na lamang lupaypay na katawan, nakakabit sa mga makinang nagbibigay ng hiram na buhay. Nakatayo si Zane sa tapat ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Pinagmamastan niya ang kanyang tiyuhin, ang lalaking itinuring niyang dambuhala sa kanyang mga panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Zane. Hindi rin ito tuwa sa pagbagsak ng kaaway. Ang naramdaman niya ay isang malalim at nakabibining pagkaawa. Ang kasakiman ay tila isang anay na hindi lamang kumain sa danggal ni Richard, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan at katinuan. Richard, mahinang tawag ni Roberto, na nakatayo sa tabi ni Zane. Hinawakan ng matanda ang nanginginig na kamay ng kanyang kapatid. Narito na kami. Wala nang galit, Richard. Wala na ang apoy. Dahan-dahang imulat ni Richard ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang panghihina, pilit niyang tiningnan si Zane. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang tuyong pisingi. Walang lumabas na salita sa kanyang mga labi, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pilit na inaabot ang kamay ni Zane ay sapat na upang maiparating ang isang huli at tahimik na pagsisisi. Isang gintong sandali ang namayani ng dahan-dahang. Inilabas ni Zane ang pilak na krus mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito ibinigay kay Richard para bawiin ang lahat, kundi ipinatong niya ito sa ibabaw ng dibdib ng matanda. Ang krus na ito ang nagligtas sa akin sa Quiapo, Richard. Sana sa huling sandali mo, bigyan ka rin ito ng kapayapaang pilit mong ipinagkait sa amin. Hindi na naghintay ng sagot si Zane. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas ng silid kasunod si Roberto. Ang bawat hakbang niya, palayo sa kwartong iyon, ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na matagal na niyang dala-dala. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Richard. Ito ay para sa sarili niyang kaluluwa upang tuluyan na siyang makalaya mula sa nakaraan. Kinabukasan, sa harap ng lupon ng mga direktor ng Villanueva Corporation, ginawa ni Zane ang isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Hindi siya naupo sa swivel chair ng presidente. Hindi rin siya humingi ng dagdag na yaman. Ipinagbibili ko ang 70% ng aking shares sa kumpanyang ito. Ang boses ni Zane ay malinaw at puno ng kapayapaan sa loob ng boardroom. Ang perang makukuha ay gagamitin para sa pagtatayo ng Aling Rosa Foundation sa Quiapo. Ito ay magiging tahanan para sa mga batang lansangan, paaralan para sa mga gaya kong nawalan ng pangarap, at ospital para sa mga gaya ni Aling Rosa na hindi kayang bayaran ang kanilang hininga. Nanahimik ang buong silid. Ang mga negosyanteng naroon ay tila hindi makapaniwala na may taong handang talikuran ang bilyon-bilyong piso para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Ngunit para kay Zane, ito ang tunay na tagumpay. Ito ang paraan upang maging buhay ang huling habilin ni Aling Rosa. Zane, bulong ni Elena habang naglalakad sila palabas ng gusali. Sigurado ka ba rito? Pwede kang maging pinakamayaman na tao sa Pilipinas. Numiti si Zane, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya sa loob ng isang simpleng sasakyan. Elena, nahanap ko na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang pagmamahal ng tatay ko at ang pagkakataong makatulog ng mahimbing sa gabi. Ang pera ay papel lang, ngunit ang buhay na mababago ng foundation na ito, iyon ang mananatili habang buhay. Habang nag-eempake sila ng kanilang mga gamit upang iwanan ang mansyon sa Forbes Park, nakita ni Zane ang isang maliit na bag na puno ng mga binhi ng rosas. Ipinadala ito ni Roberto mula sa Laguna. Ang plano ay malinaw na iiwanan nila ang ingay at gulo ng Maynila
upang bumalik sa payak na buhay sa probinsya, kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin. Ngunit bago pa man sila tuluyang makasakay sa sasakyan, isang huling tawag ang natanggap ni Zane mula sa ospital sa Laguna. Ang balita ay tungkol kay Aling Rosa. Ang kanyang kondisyon ay biglang nagbago at ang kanyang huling hiling ay makita ang kanyang prinsipe sa huling pagkakataon sa ilalim ng langit ng probinsya. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Zane. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa Maynila, kundi tungkol sa isang huling pamamaalam na magsasara sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Handa na ba siyang harapin ang huling sandali ng babaeng nagligtas sa kanya? Habang ang anino ng kanyang bagong simula ay dahan-dahang sumisikat sa abot tanaw. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng niyog, tila isang gintong basbas na bumabalot sa buong lalawigan ng Laguna. Sa beranda ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at pato, nakaupo si Aling Rosa sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang bawat paghinga ay may kasamang hina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyong piso ni Richard Villanueva. Sa kanyang tabi, nakaluhod si Zane. Mahigpit na hawak ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Roberto, ang kanyang ama, na tahimik na nagmamasid, habang ang luha ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga pisingi. Anak! Ang boses ni Aling Rosa ay parang isang marupok na sinulid, halos hindi marinig sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Huwag kang iiyak. Ang misyon ko sa mundong ito ay natapos na noong gabing nahanap kita sa tapat ng simbahan. Ang tanging hiling ko lang bago ako pumikit ay ang makita kang muli sa piling ng iyong tunay na ama, bilang isang taong may busilak na puso. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan, hikbi ni Zane. Isinasandal ang kanyang no sa mga kamay ng matanda. Marami pa tayong gagawin. Ang foundation sa Quiapo, ang paaralan para sa mga bata. Kailangan ko po kayo roon. Ngumiti si Aling Rosa, isang ngiti na puno ng pag-ibig at pagtanggap. Hinaplos niya ang buhok ni Zane sa huling pagkakataon. Naroon ako, Christoph. Sa bawat batang pakakainin mo, sa bawat taong tutulungan mong bumangon, at sa bawat rosas na itatanim niyo ng iyong tatay, naroon ang aking hininga. Hindi ako mawawala, anak. Lilipat lang ako sa iyong puso. Isang gintong sandali ang namayani ng dahan-dahang ipinikit ni Aling Rosa ang kanyang mga mata, habang ang huling sulyap ng araw ay naglalaho sa abot tanaw. Ang kanyang paglisan ay hindi naging marahas. Ito ay tila isang kandilang dahan-dahang naubos, nag-iiwan ng isang matamis na samyo ng pagmamahal. Walang sigaw, walang hagulgol na bumasag sa katahimikan ng Laguna. Tanging ang mahinang ihip ng hangin na tila yumayakap sa kanilang tatlo bilang tanda ng pamamaalam. Lumipas ang mga buwan at ang lupain ng mga Villanueva sa Laguna ay nagbago. Hindi na ito isang tagong halamanan ng limot, kundi isang sentro ng paghilom. Kasama si Roberto at Elena, itinayo ni Zane ang isang maliit na komunidad para sa mga matatandang walang pamilya at mga batang ulila. Dito, ang yaman ng mga Villanueva ay hindi ginamit para sa kapangyarihan, kundi para sa serbisyo. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo ang isang estatwa ng isang babaeng may hawak na kandila, si Aling Rosa. Sa ilalim nito, nakasulat ang mga salitang, "Ang tunay na tahanan ay hindi gusali, kundi ang mga bisig na tumanggap sa iyo noong ikaw ay wala pa." Nakatayo si Zane sa tapat ng estatwa,
Hawak ang pilak na krus na ngayon ay nakasabit na sa kanyang leeg. Sa tabi niya, si Roberto ay abala sa pagdidilig ng mga rosas na puti. Ang kanyang muka ay puno ng katuwaan habang tinuturuan ang isang batang lalaki kung paano mag-alaga ng halaman. Ang batang yon ay kasing edad ni Zane noong siya ay mapadpad sa Quiapo. May mga matang puno ng pag-asa at pangarap. Christoph, tawag ni Roberto, itinitigil ang kanyang ginagawa at tumitingin sa kanyang anak. Handa na ang lahat para sa pagbubukas ng foundation sa Quiapo bukas. Ano ang iyong sasabihin sa mga tao? Tumingin si Zane sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimulang kumutitap. Sasabihin ko sa kanila na walang pusong masyadong wasak na hindi kayang paghilumin ng pag-ibig. At ang bawat basura sa kalsada, kapag pinahalagahan, ay maaaring maging isang hiyas na magbibigay liwanag sa buong mundo. Napansin ni Zane ang isang pamilyar na anino sa dulo ng harden. Isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, tila nakatingin sa kanila at dahan-dahang tumatango bago maglaho sa dilim ng gabi. Alam ni Zane na hindi yon guni-guni lamang. Yon ang basbas na kailangan niya upang tuluyang isara ang kabanata ng kanyang pagdurusa. Ang lahat ba ay tunay na payapa na? Sa bawat ngiti ng mga bata at sa bawat rosas na namumukadkad, tila natagpuan na ni Zane ang kanyang paraiso. Ngunit sa likod ng bawat bagong simula, may mga aral na dapat baunin habang buhay. Ano nga ba ang naging kabayaran ng lahat ng yaman at sakit? At sa huling pagtila ng ulan, ano ang matitira sa pangalang Villanueva? 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila isang mabilis na agos ng ilog na dahan-dahang naglinis sa bawat bakas ng putik at paet sa buhay ni Christoph Villanueva. Ang dating basurero ng Quiapo na si Zane ay isa na ngayong lalaking may maaliwalas na muka, punong-puno ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang korona. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na harden sa Laguna, kung saan ang mga rosas ay hindi na lamang basta halaman, kundi mga saksi sa isang pamilyang muling nabuo mula sa abo ng trahedya. Sa loob ng 5 taon, ang Aling Rosa Healing Center ay naging kanlungan ng libu-libong kaluluwa. Ang mga batang dati ay natutulog sa karton sa ilalim ng tulay ay narito na ngayon, nag-aaral at nanangarap. Ang bawat sentimo ng yaman na iniwan ni Richard, na pumanaw na rin sa loob ng piitan dahil sa sakit, ay ginamit ni Christoph upang bumuo ng mga tulay, hindi ng mga pader. Ang kasamaang itinanim ng kanyang tuhin ay hinalinhinan niya ng kabutihang walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Christoph ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Tatay Roberto. Malakas pa rin ang matanda, bagamat mas mabagal na ang kanyang mga kilos. Ang kanyang mga mata ay malinaw na at puno ng liwanag. Sa bawat gabi, hindi na sila binabangungot ng apoy. Sa halip, ang mga kwento ng kanilang bukas ang kanilang pinag-uusapan bago matulog. Christoph, tingnan mo sila, pulong ni Roberto habang itinuturo ang grupo ng mga batang masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Yan ang tunay nating imperyo, hindi ang mga gusali sa Makati, kundi ang mga niting yan na dati ay ninakaw ng gutom at takot. Tumango si Christoph habang hinahawakan ang pilak na krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ang krus na ito ay hindi na simbolo ng kanyang pagiging biktima. Ito ay naging simbolo ng kanyang pagtatagumpay sa sarili niyang galit. Napagtanto niya na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay hindi ang pagtakas sa rehas ng bilangguan, kundi ang pagpapalaya sa sarili niyang puso mula sa kulungan ng paghihiganti. Nay, Rosa, sana ay nakikita mo kami ngayon.
bulong ni Christoph sa hangin. Tila may isang malambot na ihip ng hangin na humaplos sa kanyang pisingi, isang pamilyar na init na tila nagsasabing, "Alam ko anak, ipinagmamalaki kita." Sa huling bahagi ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel patungong lila, naupo ang mag-ama sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Walang marangyang serbesa o mamahaling alak. Tanging malamig na tubig at mainit na pandesal ang kanilang pinaghahatiang dalawa. Ang bawat kagat ay puno ng lasa ng katotohanan. Napagtagumpayan na ba nila ang lahat? Oo. Dahil ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapanatili ng kabutihan sa kabila ng lahat ng naranasang pasakit. Ang tunay na Villanueva ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa lalim ng malasakit sa kapwa. Dahan-dahang dinala ni Christoph ang kanyang ama sa loob ng bahay na magsimulang lumamig ang gabi. Habang isinasara niya ang pinto, huling sulyap ang ibinigay niya sa abot tanaw. Ang pilak na krus ay muling kuminang sa huling sinag ng buwan. Wala ng takot. Wala ng pag-aalinlangan. Sa dulo ng mahabang kalsada mula Quiapo patungong Laguna, sa wakas, nahanap na ni Christoph ang kanyang tunay na tahanan.